Hi everyone, my name is Marge, a millennial working in a corporate life, and welcome to my travel diary. Day 5 in soccer, and today is the big day. It's my birthday! As I mentioned in the last video, this is my first time celebrating overseas and far from my family. First agenda, we went to Myeongdong Cathedral. The weather is not giving during this time since umaambon pero mainit pa rin ang hangin. At dahil last day na ito ng mga friends ko at ako ay extended for another 2 days, we decided to make the most out of it around Myeongdong area lang. Okay na, ayan. Iya kay Ruth. At dahil mahaba pa ang pila sa HBC Chicken, nauna muna ang dessert namin. Nagbingso kami, care of Mimi. Masarap naman siya, pero para sa amin, masulit pa rin yung halo-halo natin sa Pilipinas. For our lunch, we ate at HBC Fried Chicken. Meron na rin to sa Pilipinas. Siguro busog lang kami that time, kaya siguro 6/10 yung ranking namin for this food. Baka may makita ko ang Kim Mingyu. 17. Isang taong nagpasaya sa akin nung araw na yun. Birthday ko nga talaga. Nakita ko ang ultimate idol ko kahit sa picture lang. Si Hoshi. Trigo. Last minute, nag-decide kami magpunta ng Mapo para kumain ng donut. Birthday treat na nila sa akin. Pero around 5 p.m., reality hit. Need na nilang umalis for their flight. After days of being a group, bigla akong naiiwang mag-isa. Solo traveler na uli ako. Hindi pala talaga masaya mag-birthday mag-isa. Kahit nasa favorite place ako, I still felt a bit of emptiness. Para ma-distract, I went to Hongdae and I found a local restaurant store. Sobrang mura dito. Ang bait pa ni Susungin. Yan. I ordered seaweed soup, which is essential sa Korean birthdays. Also kimbap and noodles. It was a perfect comfort food for me. Igo, 소고기 Hana, 하나, Igo, 이거 Hana. 하나, 오뎅 우동. Udon. Okay, yeah. 감사합니다. 네, 맛있어. 너무 맛있다. 어? 맛있다. 맛있어? 네. 많이 먹었어? 응.
After this, nag-stay muna ako sa favorite branch ko ng Atusang Place, which is also located in Hongdae. And since wala pa akong cake, I both want to bring back to the hotel. Sa hotel, I prepared the simple celebration for myself. Nakakatuwa lang dahil nahirapan akong i-timer yung phone ko para kunwari, mag-blow ako ng candle using a YouTube video. Pero after many attempts, nagawa ko din. This birthday celebration is very memorable for me. Aside from wishing for the safety and health of my loved ones, I just want happiness and peace for myself. After working for more than 10 years as a millennial, finally realized that it's okay to reward myself. It's time to do what I've always wanted. Starting this travel diary has been a long time dream. I don't know if I will inspire others, pero sana naman meron. But one thing is for sure, I want to inspire myself more. Actually, yung araw ko lang parang matapos siya ng mabilis na. Kasi late na rin kami lumabas sa hotel kanina kasi nag-repack kami ng mga gamit. Kasi nga yung mga kasama ko, uwi na sila ngayon. Uwi na sila kanina. So yun, after namin check out na 11 AM, first naming agenda is pumunta kami sa Myeongdong Cathedral. So walang mask, kaya nag-visit lang kami. So dahil birthday ko naman, kailangan ko talagang magpunta doon. And then, after nun is, yun, kumain na kami sa chicken house, tapos ng bingsu. Tapos after nun, konting shopping pa sa Myeongdong. Then, nagpunta kami sa coffee shop din ulit, along Yongsan. Kumain kami ng donut. Tapos yun, umalis na, nagkanya-kanya na kami kasi kailangan na nila magpunta ng airport. Kasi 1 AM yung flight nila. Yung mga kasama ko kasi, ayaw talaga nilang nalilate. So, hanggang maaga sila nagpupunta sa airport. So, sabi ko naman, hindi naman ganun kadami talaga yung tao sa Incheon. Saka mabilis yung process, unlike sa mga ibang airports. Although, syempre, ayaw ko rin namang iris yung time kasi baka maiwan din naman sila dahil sa akin. So, yun. After nun, yun, nagpunta na ako ng Hongdae, naglakad-lakad, then, wala ako nahanap na SD card. So, hindi ko talaga magamit yung DJI Nook. So, sana tomorrow meron na. So, actually, this is my first time to celebrate my birthday away from home. So, nasa foreign country din ako, surrounded by strangers, wala talagang kakilala. Although may mga kilala naman ako, pero syempre hindi ko close. Yung mga estudyante na ate ko na Koreans. Tapos yun. And also, medyo malungkot kasi this is my first time to celebrate my birthday far from my family. And then, ito rin yung kauna-unang beses na bumili ako ng cake for my own birthday, diba? Dahil, diba, usually naman, lalo na sa atin na kung sino mo celebrate ng birthday, meron talagang someone na magbibigay ng cake. Yung family, mga kapatid, mga kaibigan. So, yun. Pero yung libre, syempre, tayo, yung may celebrant yun. Yun naman yung naging culture sa Pilipinas. Pero yung cake, I think, hindi ba dapat yung celebrant yung bibigyan. Anyway, somehow malungkot, diba? Pero ganun talaga. Gusto ko naman mag-travel ng birthday kasi sayang lang ito. Sa the next year, happy na, masaya na. I mean, masaya naman talaga din ako. Pero medyo malungkot na, talaga mabuti na birthday. Parang ang dami mo niisip. Na which is hindi mo naman papaisipin, diba? Bye, cake. Another day, it's my 6 days here in Korea. For today, medyo random pero productive naman.
My first mission was to find a specific memory card para sa DJI Osmo ko. Dahil hindi ko siya nagamit ng maayos during this Korea trip. Kaya kung pansin ninyo, medyo malabo yung mga footage ko kasi yung Samsung phone ko lang yung ginamit ko at that time. Medyo challenging nga lang yung paghahanap ng memory card dito sa Korea. Kaya kung saan ako napadpad, hanggang sa napunta ako sa Lotte Department Store. Pero in between ng paghahanap natin, nagtry na rin tayo ng mga ibang food, parang itong burger. 오케이. 알았어. 가상님, 카드. 오케이. 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 감사합니다. For my second mission, naging errand ako para sa ate ko. She requested me to send some pasalubong para sa mga Korean online students niya. Napadpad ako sa Gwajin Gusol. Medyo malayo na ito sa city center at very residential ang vibe. Habang naglalakad ako sa isang maliit na eskinita malapit sa pinag-iwanan ko ng errand, accidentally found a local Korean chicken store. Honestly, hindi talaga ako ganun ka-fan ng fried chicken. Pero kakaiba kasi yung luto nito. Masasabi ko na isa ito sa pinakamasarap na fried chicken na natikman ko, lalo na dito sa South Korea. Hindi siya ganun kalaki. Mauubos mo siya kahit mag-isa ka lang. And this is only worth 5,000 won or more or less 200 pesos. 내가 고추를 잘 못해. 천장은 아닌데. 제일 쉬운 게 천장 아니야. 천장은 다 같아. 그런데 대체 이런 거는 왜 인쇄도 있고 그런데 이 골조를 하고 뭐 이런 거는 하고 I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can control If you are a tourist, normal lang na pumunta ng Hongdae or Myeongdong. Pero mas marami pang mga hidden gem ang Korea na pwede nating i-discover. Katulad na lang ng lugar na to. Isang market malapit sa isang eskinita na hindi ko alam kung saan patungo. Na-compare ko din yung price. For example, bumili ka ng bottled water sa Myeongdong. It is worth 2,000 won.
Pero nang bumili ako ng bottled water dito na same size and same brand, this is only worth 500 won. So, ang laki talaga ng difference. 고마워요. 바이바이. 안녕하세요. 오뎅. 오뎅 주세요. 하나. 얼마요? 원? 한 개? 하나. 하나 800원. 먹으려고? 네, 먹어요. 아, 오. 감사합니다. 네. 너무 맛있다. Before going back to my hotel, dumaan muna ako ng Hongdae para sa quick shopping sa Oliviang. And of course, nagstay na rin ako dito sa favorite branch ko ng Atusam Place. 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I still really fine 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still really fine I can't control I miss you baby 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 Favorite place ko talaga ito, hindi lang dahil sa coffee and bread nila, kundi dahil na rin sa vibe. Gusto ko kasi yung nagpi-people watching, pero not judging. Kahit maraming tao dito sa Hongdae, peaceful tong branch na to para sa akin kasi yung mga tao, kanya-kanya yung ginagawa nila. And also, merong masarap na odeng store outside dito sa coffee shops. Finally, we are now down to our last day here in South Korea. Dahil medyo mahaba pa ang oras ko, iniwan ko muna ang luggage ko sa hotel and decided to go in Suwon. Habang naglalakad ako papuntang subway, meron ako nadaanan ng isang market
pumasok muna ako dahil maraming tao. It seems marami rin mga pagkain na pwedeng i-offer. Nung una, hindi ko pa alam kung ano yung taste nito. Pero, may nakita akong isang familiar face, si Ajuma, na sikat sa Netflix. Okay. Nasa Guangzhou Market ako. At dahil walang pila kay Ajuma, trinay ko na rin yung tikman, yung very famous na noodles. To be honest, I am expecting more kasi very famous talaga siya. Pero, marami pang mas masarap na pagkain, I think, na ma-offer ang South Korea. Pero masarap naman siya. Ang mali ko lang ay ang in-order ko ay hot soup. Tapos sobrang init na po. 저기요? 네. 하나 주세요. 이거 하나 8,000원. 야야야. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. Grabe, ang dami kong kinain. Ang init. Punta ako kay Netflix Stadium. Wasayo, wasayo. Welcome to Suwon. For today, I decided to go outside Seoul. And this is Suwon. Pumunta ako dito dahil sa famous Starfield Comics Library nila. At hindi naman ako na-disappoint kasi sobrang ganda ng comics.
Sobrang ganda nito. It's a massive multi-level open library. Pero nagsisisi lang ako kasi kulang yung oras ko. Wasn't really Who would fine. deserve some 아무렇지 movie? I'll be 않은 back 척 for sure. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. 기억나지 않게. I sound really fine. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 날 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, yeah, yeah. The travel time from Seoul is about 1 hour via subway. Hongdae. Thank you. On my few hours before going to airport, I went to Hongdae Pa for some stroll, food, and quick shopping. This is my favorite cafe. Hello. And to officially say goodbye to this place, I went again to a Tulsam Place branch in Hongdae. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey,
reached the airport by 9 p.m. with a heavy heart but a full of soul. Back to normal na naman ulit. Thank you for being with me and my friends until the very end. This is just the start of my travel diaries. Until next time, bye!